2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang talakay ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ang ating pong pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ms. Glenda Zamora Aninon, Manager ng Public Employment Service Office o yung PESO ng LGU ng lungsod po ng Muntinlupa upang talakay ng mga programang ipinatutupad para sa mga manggagawa sa lungsod ng Muntinlupa. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning po, Ms. Dayan. Magandang umaga rin po sa ating mga manonood. Nakaka-proud na umaga po para sa ating mga taga Muntinlupa po. Good morning. Alright, well, nung May 1 nga, ating pinagdiriwang yung Labor Day. At kasabay po ng pagdiriwang nga po noon ng Araw ng Manggagawa, ay pinapaalala po sa atin yung mahalagang kontribusyon ng sektor na ito para po mapuksa ang kahirapan. Now, I wanna know the story po sa Muntinlupa. Ano po yung mga programa ninyo na para sa mga kabilang sa sektor na manggagawa at tutugon rin po sa problema ng kahirapan? Maraming salamat po. So, sa amin po sa Muntinlupa, sa pangunguna po ng aming butihing mayor na nakaka-proud po na si Mayor Rufy Biazon, kami po ay mayroong 7K agenda. Ito po ay hango sa ating UN SDG goals po. So, primary po, nangunguna po sa aming 7K agenda ang usapin po ng kabuhayan or livelihood po. And this is closely followed po by karunungan at kalusugan. So, bakit ito po yung tatlo pong primary agenda po sa 7K agenda? Kasi it addresses po the holistic needs po ng ating mga kababayan. So sa kabuhayan po or livelihood, kami naman po ay naka-cluster. We call it the Economic Development Cluster, kung saan ang PESO ay isa lamang po sa mga tanggapan na kasama dito, and we focus on formal wage employment. May mga tanggapan din pong kasama tayo that will focus or that focuses on skills development, which is our local TESDA, dagdag puhunan po, marketing po, kasama rin po namin ang mga Gender and Development Office po na talagang tumutugon naman sa pangangailangan ng mga kababaihan po. And then, it is closely followed by education po. So sa Muntinlupa po, we have what we call the Education Industry Forum, wherein we invite the industries po that are located in the city, and we talk to the academic community po para po yung tinatawag na job skills mismatch ma-address po natin. So that is one of the initiatives po or the innovations in Muntinlupa po para talagang nakatuon po, because sa usapin po na employment, yan po ay one of the more critical issues po the jobs mismatch. So sa atin po, we have programs that we deliver that focuses on employment, unemployment, and underemployment. For underemployment naman po, we have a lot of livelihood programs po, especially po sa mga kababaihan natin. Meron kami water lily products po na ginagawa po, at this is being sold po sa aming pong eco-grocer po as part of our Likhang Munti program for livelihood po. So marami po kami ibinibigay pong programa para po sa ating mga kababayan po sa Muntinlupa at para po ma-address yung iba't ibang pangangailangan po nila. So doon sa mga naghahanap po ng trabaho, nandito po ang Public Employment Service Office. We conduct regular mega jobs fair po, but every Monday and Wednesday po. Every Monday and Wednesday po, walang patid po yan, we conduct our in-house jobs fair po. So we invite companies sa aming tanggapan sa PESO para po makipag-usap na po sa ating mga job seekers po. So ginawa namin to para maibsan po yung gastos ng ating mga kababayan. Kasi po kung i-refer pa po natin sila sa company, mamamasahe pa po sila. Pero sa atin po sa Muntinlupa, we do this in-house jobs fair as well as the barangay jobs fair po para ang mga taga Muntinlupa po naghahanap ng trabaho, pupunta na lang po sila sa ating tanggapan.
para makipag-usap po sa ating companies. And we are happy naman po that our batting average po for our hired on the spot for our in-house jobs fairs is from 15 to 25% po ng ating applicants. So, Ang daming programa sa Muntinlupa. kulang pa para po sa yan, mga ma'am. manggagawa. Marami po talaga pa. tayong ginagawa po. Even po doon sa ating mga employed na po na ating mga workers po. So we have the Muntinlupa City Tripartite Industrial Peace Council together with the Department of Labor and Employment. Kung saan po yung management and labor sector po ay binibigyan po natin ng quarterly learning sessions. Nag-i-invite po tayo ng mga speakers from national government agencies and bureaus po para po nagbaba po sila ng kanilang mga programa at mga bagong alituntunin, parehas po naiintindihan ng labor at saka ng management po. Sabay po nilang matututunan ito para hindi nagkakaroon ng miscommunication. So in that respect po, we are also addressing industrial peace po. So we're very, very happy po because the Department of Labor and Employment and the City Government of Muntinlupa through PESO po is talaga in partnership po talaga. Very strong po ang links po namin sa kanila. For livelihood naman po, we have DTI po. DOST ang tumutulong po sa amin dyan. So kita natin yung convergence, Yes, ano? ma. Nagtutulong-tulungan ng iba't ibang Definitely. mga ahensya ng gobyerno, not only sa lokal, ano, yung national. Talagang nakikipag-coordinate kayo to implement Yes, also Miss these Diane, programs. definitely Now, po. tell us more about this Trabaho para sa Bayan Act. Ano? Anong papel po ng LGU para po dito? Sa Okay. implementation? Ang Trabaho para sa Bayan Act po ay nilaunch po yung 10-year plan po kung paano natin matutulungan ang ating mga kababayan po. Hango po ito sa agenda po ng ating butihing Pangulong Bongbong Marcos po para sa makabagong Pilipinas. So ang Trabaho para sa Bayan Act po ay naglalayong magbigay ng matatag, masigana at matatag maginhawa at panatag na kabuhayan po para sa bawat Pilipino po. So ito po ay sa pangunguna po ng ating DepDev, DOLE, DTI po at saka TESDA po. Ang role naman po ng mga LGUs po is of course to align our programs rin po patungkol dito. So meron na rin po kaming masusundan po na blueprint or master plan sa amin naman po so that we can localize the programs of the Trabaho para sa Bayan po. Alright. Well, more on convergence, ano? Bakit mahalaga itong pagtutulong-tulungan ng iba't ibang mga stakeholders, mga government agencies, ano, and even different sectors sa pagbuo po ng mga programa na susugpo sa kahirapan, kagaya na rin po ng ginagawa ninyo sa Muntinlupa? Ay very important po talaga sa ang partnership po. Diyan po nabubuhay kami sa PESO po. Dahil kung wala po ang strong links namin, not only with the national government, but with the private sector po, ay hindi po namin maisasagawa po ang mga programa na amin po nagagawa. And we're very thankful po because at least for PESO po, we have the Department of Labor and Employment at lahat po ng kanilang ahensya po na tumutulong po sa amin. So ganitong pamamaraan po ay talagang natututunan namin kung ano po yung bago. Kasi mas nauuna po sila doon sa mga bagong polisiya po, ano po, at mga programa po. No? So, as a matter of fact po, Muntinlupa is part of the Jumpstart Philippines program, Okay. which is another convergence program po with the ADB rin naman po. Kaya naman po, napakahalaga po talaga ng convergence na ginagawa po Ang dami natin. natin nakuha ng mga best practices, ano, with this conversation. Nandun yung kanilang mga very frequent ang pag-conduct ng job fairs, ano, Yes po. Monday and Wednesday. I wonder even pa outside Muntinlupa pwedeng pumunta at sumali. Baka pa pwede rin. Ay, pwede makahanap ng naman po. trabaho Opo, dyan, sa amin ano? po, sa mga programa po ng PESO, hindi lamang po ng Muntinlupa, pero pangkalawakang PESO po sa buong Pilipinas po, kami po ay handa pong tumulong sa ating mga kababayan na naghahanap po ng tulong. Nandyan ang Regardless po kung taga part sila saan, ano? outside of the Oo. locality po. Nandyan ang skills training. Yes po. Tapos nandyan pa yung education industry forum. Yes po. And then yung mga connection ninyo with different agencies, especially national, talagang napakalaking tulong and livelihood programs, ano, na andyan. So I hope other LGUs can also do the same, ano, para matugunan itong kanilang sektor ng mga manggagawa, yung mga issue na kanilang kinakaharap. Alright, I want to know what's your message, ano, sa inyong mga constituents also sa Muntinlupa City para sa tuloy-tuloy na mga programa nito na tutugon sa kahirapan at tutugon sa mga issue ng sektor ng manggagawa. Thank you, Ms. Dayan. So, sa amin po mga kababayan sa Muntinlupa, una sa lahat, ako po ay bumabati po sa aking Mayor Rufy Biazon sa pagkatabigyan na po siya ng panibago pong mandato po para sa kanyang second term. Ganyan din po si
Congressman Jimmy Fresnetti po. So maraming salamat po. Bakit ko po nabanggit itong dalawang lalaking ito? Sila po ang ama ng Muntinlupa. Sa kanila po nagmumula ang mga ideya po para po sa mga programang ipinatutupad natin. Sa ating pong kababayan sa Muntinlupa, kami po ay maraming nagpapasalamat po sa patuloy ninyong pagtaguyod sa 7K agenda na ating pamahalang lungsod. Kami naman po sa Public Employment Service Office po ay handa pong tumulong po lagi po sa atin at bukas po ang pintuan po ng peso para po sa mga usaping employment, unemployment, underemployment. Gayon rin po sa mga kaakibat po nito, no? Education, kalusugan, nutrition, etc. So maraming salamat po sa pagkakataon binigay niyo po sa amin para po maibahagi namin ang mga programa na ipinatutupad namin sa lungsod ng Muntinlupa. Kasi naniniwala po kami sa Muntinlupa po, kinakailangan po excellent po ang ating pong kabuhayan, no, sa pang-araw-araw. So kaya naman po ang battle cry po namin ay Muntinlupa nakaka-proud. Well, Miss Glenda Zamora Aninon, maraming salamat po Maraming salamat sa rin po, pagbahagi ng mga nakaka-proud po ninyong mga programang ito para Thank po you sa po. sektor ng manggagawa. At sa ating pong mga manonood, malugod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta. Hinikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Ms. Glenda, samahan niyo po kami at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.